God in heaven, i-bless mo kami sa mga spiritual na bagay dahil kailangan po namin na muli kaming lumakas sa pamamagitan ng aming tatanggaping banal na salita mo. I-bless niyo ang lahat na ito sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. Ang pagpapala ng pagtitiis sa mga pagsubok. So parang pag sinabing pagtitiis, pwedeng sabihin ng mga taga-Hong Kong, tell it to the Marines. Ano ba yung kasabihan ng tell it to the Marines? Kumbaga, huwag nyo nang ituro sa amin yan. Well-versed kami dyan. Yes! Kung pagtitiis, Pastor Rene, ang usapan, hindi na kami bago dyan. Buong buhay namin ay nagtiis na kami. At hanggang ngayon ay nagtitiis pa rin kami. Mas maganda yung nagtitiis kaysa yung nagtutuos, no? Yes! Ang pagpapala ng pagtitiis sa mga pagsubok. Sino po rito ang walang pagsubok sa buhay? So lahat tayo may pagsubok. Amen! Kung wala kayong nararamdamang pagsubok, magsalamin po kayo sa sihat. Tingnan niyo po ang sarili ninyo. Siguradong may pagsubok ka kayo. Okay. Siyempre, pag pinag-usapan ng pagsubok, hindi nawawala ang passage ng James 1:12. Basahin po natin. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Napansin ko dito sa verse na ito, na hindi niya inuna yung kalagayan ng pagtitiis. Inuna niya yung pangako ng pagpapala. Amen! Diba? Kasabi niya, blessed is the one who perseveres. Pwede mo sabihin ni James na those who persevere are blessed or blessed. Pero inuna niya yung blessed. Talagang mahalaga na makita natin na kung may pagtitiis tayo sa buhay, nauna na ang pagpapala. Hindi naman dahil mukhang pagpapala tayo. Hindi naman dahil yan lang ang ating gusto. Kundi, pati pala sa pagtitiis, merong inihandang pagpapala. Amen! Kasi sabi niya, mapalad ang sinuman. Hindi pwede i-translate na blessed is the one. Mapalad ang isa. Hindi. Mapalad ang sinuman na nagtitiis sa mga pagsubok. Sapagkat kapag sila ay napatunayang tapat, sa ating mga pagtitiis pala, may pinatutunayan tayo. Amen! Kaya sabi niya, sapagkat kapag siya ay napatunayang tapat, tatanggap siya ng putong ng buhay o korona ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen! Isipin niyo po isang marathoner. Sino po rito ang naging marathoner na? Yung tamakbo na kayo ng mga kilometro. So, meron tayong marathoner. Gaano na kalayo ang tinakbo niyo? Nung pinapalo yata kay nanay niyo, marathon yun, ha? High school. Mamaton po yun. Kasi si mama papaluin tayo. Meron po diyang 5 kilometers. Yes. Buhin. Pagka napagtagumpayan mo yung 5 km, yan yung mga sa mga starters yan eh. Yes. Pwede ka na sa 10 km. Pag nagtagumpay ka sa 10 km, pwede ka na sa 15. Pag okay ka sa 15, 20. Hanggang sa tumaas ang iyong kapasidad na tumakbo. Hindi pwedeng bagito ka, pag-apply ka kaagad sa 40 km. Oo. Hindi obra yun. Kasi malamang 1 kilometer pa lang ayaw mo na. Dahil hindi ka sanay na tumakbo ng ganong kahabang distansya. Amen! Kaya mahabang oras ang ginugugol niya sa pagsasanay. Amen! At syempre, pagka ganyan nakahaba sa marathon, the pain in their muscles. May mga pain na dyan, yung mga kalyo-kalyo sa mga paa.
yung mga blisters, yung mga sugat-sugat sa mga paa. Pero, kailangan nilang disiplinahin ang kanilang mga sarili na minsan yung pain na yun ay malimit unbearable. Parang hindi na makayanan. Pero lahat ng pagtitiis, lahat ng disiplina na yon, pag nakarating na sila sa finish line, ay sasabihin nilang worth it. No? Bakit gano'n? Tatakbo sila para matila yung finish line. At pag narating nila yon, masaya na sila. Parang, alam mo, parang sa Hong Kong, no? Kahit ilang taong ka nang nagtitis dito, sa mga pagsubok, malayo sa pamilya, pero kapag tinatayo na yung pangarap mong buhay, bahay pala, ay medyo naiibsan na yung mga hirap mo. Yung mga muscle mo, yung mga makapal ng kalyo sa kamay. Di ba? Hindi naman siguro lahat kasi naglolosyo kayo pag pumunta sa church na. Ng Biblia, saka ano ba yung inalagay niyo? Vaseline, saka olive oil, ganyan na. Pero karamihan, no? Kaya pag nagkakamay, mararamdaman mo. O siguro kamay pinagmamap nito. Makapal ang mga kalyo, no? Pero pag tinatayo na yung bahay, medyo masaya na pakiramdam mo. Pagka hinuhukay na yung pundasyon ng bahay, huwag kang mag-for-good. Diba? Hindi pa tapos yung bahay, no? So, diba, pinicturan yung, dahil sinimulan na yung bahay ko, nasa pundasyon na, for good na ako. Wala ka pang caterman. Pundasyon pa lang yan eh. Mag-recontract ka pa. Until mabubungan, ma-finish, may konting pangsimulan ng ikabubuhay, yan, pwede ka na sabihin, finish line na po ako. Dumating na po ako. Iba yung pagod, yung mahabang panahon ng pagod, lungkot, pagtitiis, hirap. Pag nandyan na, nakita mo na yung bunga ng pagtitiis mo, parang naibsan na yung sakit. Tama? Yes. Amen. Kung hindi man bahay, siguro yan. Pag pinaaral mo at yan ay gumagraduate na, di ba? Yung gumagraduate, eh, nakikita mo na, nasa periodiko na, napumasa siya sa boards. Diba? Iba yung saya nun. Diba? Amen. Parang hindi kayo masaya, no? So, iba yung dating nun. Kasi lahat ng pagod, puyat, sakit sa katawan, lungkot, kasama na rin yan, alang-alang sa kanila, pag nakita mong naging successful sila sa buhay, parang bayad na rin yung di pa tapos ha? Advance naman kayo ngayon. Yung sakit sa katawan. Yan, sa Christian life natin, ang mga trials ay parang training ground din natin. Amen. Masakit, wala namang trials na makakangiti ka eh. Diba? Pero dahil Kristiyano tayo, mabilis tayo maka-adapt. Amen. Dahil alam natin, may Diyos tayong kinakapitan. Masakit, pero they shape us, hinuhulma tayo na mas magiging mabuting tao. And our painful experiences will prepare us for a greater reward. Yun naman yun. That God Himself has promised. Yung pinangako mismo ng Panginoon. Kailan ba sinulat itong James na ito? Sino sumulat? Si James. Diba? Ito ay sulat niya sa mga Kristiyano, isinulat niya sa mga Hudyo, I should say, na nakakalat sa mga iba't ibang bansa na humaharap sa maraming pagsubok, humaharap sa maraming pag-uusig, at humaharap sa maraming pressures na gusto na nilang mag-give up. Di ba parang gano'n din tayo? Pag ang daming pressure, parang give up na tayo. Kaya magandang basahin natin yan pagka you are in the verge of giving up. No? Yung mabasa mo ito na huwag kang sumuko. Kaya mo yan. Di ba? Paglaban mo. Lumaban ka. Kaya mo yan. Nakakalungkot po yung nabasa ko sa
sa South China Morning Post, no? Yung Pilipinang kababayan natin na nagpatiwakal, no? Nagbinti. Sa bayan, sa Tayhang ba yun? Oo, nagpakamatay siya. Kawawa naman. Huwag kayo magkwentuhan. Pinikwento ko na nga. Ako na lang muna magkwento, ha? Pag hindi, bibigyan ko ng tag-isang microphone. Labing-anim po ang microphone dito sa church. Gusto nyo? So, nakalagay po ang dahilan ng kanyang pagpapatiwakal na because of family debts, yung pagkakautang ng pamilya. Sa aking pakiwari, siya na lang siguro ang inaasahan na mag-settle ito. Total, ikaw lang ang nasa Hong Kong, kung ano man ang mga pagkakautang ng pamilya, ikaw ang inaasahan namin magbayad. So siguro, sobrang pagod, discouragement, sobrang asar na rin niya kung sino man yung pamilya na yon. Tapusin ko na to para amanos na tayo pare-pare. So kawawa naman. Kawawa naman yung ating kababayan na yun, no? Sana kung nakapag-church lang siya, no? At narinig niya ang James 1:12. O kaya kahit di siya nag-church, kung alam niya lang sana ito, na ito isinulat talaga ni Santiago sa panahon na the people of Israel, the people of God, were about to give up dahil sa persecution, hardship, at pressures na kanilang kinakaharap. So sa halip na tignan natin ang mga trials natin na parang parusa sa atin. Kasi minsan pag may mga trials tayo, Lord, ba't mo naman ako pinaparusahan? Ngayon ang tingin ng marami. Ang mga trials mo hindi parusa. Hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. Kaya si James, in-encourage niya sila, yung mga Israelita, na tignan ninyo ang mga trials bilang mga oportunidad ng paglago. Tignan ninyo ang mga trials bilang oportunidad ng pagpapala. Amen. Kaya pag mayroong trials pala, ay pinapalago na naman ako ng Panginoon. Amen. Pag may mga trials palang tingin, ay pinagpapala na naman ako ni Lord. Ganun dapat ang tingin natin. Amen. Kaya hinighlights po sa James 1:12 ang reward sa pagtitiis. Not only